salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy, marami na sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Marami ang hindi makaunawa sa mga pangaral at sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Kung matatandaan natin, simula Lunes hanggang kahapon, 5 araw nating pinagnilayan ang mga salita ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Paulit-ulit, sinabi ni Jesus, siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Kahit na ipinaliwanag na ni Jesus, marami pa din ang hindi nakaintindi. Marami pa din ang hindi nakaunawa. Sa bagay, no? Ang hirap naman maunawaan talaga kung ang isang pangaral ay puro lang salita. Hello? Diba? Mag-e-eleksyon na. Tama ba? Ang hirap maniwala kung puro salita. Yan. Pero ang dami sa atin, salita pa lang, naniniwala na.
Meron niya ako napakinggan isang beses eh. Sabi niya, no, ituloy natin ang laban na ito. Tulungan niyo ako sa laban na ito. Sa loob ko, sino mang kalaban mo? Eh di wag ka nang lumaban, 'di ba? Eh laban mo 'yan, ba't mo kami dinadamay, 'di ba? Suportahan niyo ako sa laban na ito. Ay pwedeng wag kang lumaban. Gusto kong sagutin. Ito sumasagot ako sa isip ko, 'di ba? Laban mo pero hindi mo kami nilaban. Hello. 'Di ba? Pag eleksyon, tulungan ka namin sa laban mo. Pero pag nanalo ka na, hindi mo kami pinaglaban. Ikaw lang ang nanalo. Hello. 'Di ba? Ganun eh. No? Kaya wag naniniwala basta sa salita. Pero si Jesus, hindi lang naman nagsalita. Hindi lang naman nangaral. Marami siyang pinakita. At bago siya nagsalita, pinakita muna niya. Bago niya sinabing siya ang tinapay na nagbibigay buhay, nagpakain muna siya. Nagpagaling ng maraming may sakit, nagpalayas ng mga demonyo, bumuhay ng mga patay, nagpatawad ng maraming kasalanan. Kumbaga, gawa muna bago salita. Pero kahit na ganon, yung mga tao hindi pa rin naniwala. Bakit? Hindi nila maunawa. Yung iba namang nakaunawa, hindi matanggap ito. Dahil ang sabi nila, mabigat ang pananalitang ito. Hati ang mga tao. May naguguluhan at meron ding hindi naiintindihan. Kaya naman ang tanong sa kanila ni Jesus, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Dahil ba dito, tatalikuran na ninyo ako? Kahit alam ni Jesus kung sino ang tatalikod at magkakanulo sa Kanya, ibinigay pa rin ni Jesus sa kanila ang pagpapasya. Ito po ang nakakalungkot na realidad ng buhay. Yung pagdating sa sarap, pagdating sa saya, sama-sama. Pero sa kaguluhan at kalituhan, kanya-kanya. No? Naranasan nyo na ba yon? No? Yung nandyan lang kapag masaya, nandyan lang kapag masarap, kasama mo kapag outing. Pero pag hirap, trabaho, yan, kanya-kanya. Naranasan ko na din yan. No? Maraming beses, no? Kapag sarap, andyan. Pero pag trabaho na, hirap na, ayan, hindi mo sila makita. Kanya-kanya. Kaya nung ugali ng mga tao kay Jesus, noong sila'y napagaling, nung sila'y napakain, di ba? Ano nga sabi? Marami pa ang lumabis, di ba? Sobra-sobrang pagkain. Sama-sama sila. Sama sila ng sama kay Jesus. Pero nung kalituhan, kaguluhan, at hindi na nila nauunawaan, iniwan na nila si Jesus. Sabi nga nila, ang buhay ay parang isang piging. Sabi nyo nga po, piging. Alam nyo ba yung piging? Salo-salo o isang party. No? Sabi nila, ang buhay ay isang piging. Ano ibig sabihin? Marami ang dadalo. Marami ang makikisalo. May maagang dadating at may mahuhuli. May makikitawa at may magbabahagi ng storya. Di ba ganyan sa piging? No? May bangka sa kwento. No? May bida-bida. No? Tawa ng tawa. Nakikisaya. Ngunit sa huli, magkakatalo. Sa huli, magkakatalo. May aalis ng maaga at meron din namang mawawala na lang basta-basta. Pero mayroong pipiliing maiwan na tutulong magligpit at aayusin ang lahat ng nagulo. Di ba ganyan sa piging? Ang tanong, sino ka sa mga imbitado?
Ikaw ba yung nandyan lang nung kasiyahan, pero nung uwian na, wala na. Nung ligpitan na, nung ayusan na, wala ka na. O mamaya, no? Meron tayong binyagang bayan, no? Meron tayong binyagang bayan at meron tayong mga 47 na bibinyagan, no? Salamat naman, madadagdagan tayo ng mga bagong kaanib at meron ding salo-salo. Sino kaya ang nandyan lang dahil may salo-salo? Pero nung oras ng trabaho, wala. Ayan ang magandang tanong. No? At yan din yung magandang paanyaya sa atin ngayon. Pagdating sa ating pananampalataya, pag humarap sa pagsubok at kaguluhan, sinong pinipili mo? Sinong pinipili mo? At ngayong darating na eleksyon, maganda rin tignan. Noong oras ng ating kaguluhan, sino ang pinili nila? Sino ang pinili nila? Tingnan mong mabuti bago ka mamili. Kasi ngayon, ikaw ang mamimili. Hello? Ha? Mamaya, pagkatas ng ating banal na misa, yung ating pagdedebosyon sa mahal na ina, sasamahan natin ng panalangin para sa eleksyon. Binaba ito ng Archdiocese of Manila at kaya't buong simbahan ng Archdiocese ng Maynila ay magdadasal para sa nalalapit na eleksyon. Ikaw ang mamimili ngayon. Piliin mo yung tama at piliin mo yung mabuting kandidato. Mga kapatid, hindi lang pangaral ang binibigay sa atin ngayon, kundi isang pagninilay. Pagninilay kung sinong ating pipiliin. Sa oras ng kaguluhan, sa oras ng hindi mo naiintindihan, harinawa, ang pipiliin mo si Jesus, ang Diyos. Kaya kung di mo pa alam ang iyong iboboto, magdasal muna. Piliin mo munang magdasal para mapili mo hindi lang ang tama, kundi ang mabuti. Amen? Amen.